Sa harap ng hamon pagdating sa supply ng kuryente, ang Meralco may mga inisyatibo para maibsan ang epekto nito sa mga consumer. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita. Nilinaw ng Meralco na hindi naging malawakan ang ginawa nilang manual load dropping kahapon kung saan itinaas ang red alert status sa kanilang franchise area. Ayon kay Meralco VP for Corporate Communications Joe Zaldariaga, kinailangan nilang gawin ang rotating interruptions kahapon dahil tuwing summer, seasonality consumption, tumataas ang demand kahit saan lugar mula 10 hanggang 40%. Kasi pag summer, mas mahaba at mas madalas po gamitin ng mga kababayan natin, whether it's in industrial, commercial, or residential customers, yung pong mga appliances, lalo na po yung mga air conditioning units. Yan. Paliwanag pa ni Zaldariaga, pangunahin nilang responsibilidad ang demand management, gaya ng interruptive load program o bayanihan sa paggamit ng kuryente. Katuwang nila dito ang iba pa sa pribadong sektor gaya ng mga commercial establishments, kung saan ay pansamantala itong bumibitaw sa konsumo nila sa power grid at gamitin muna ang kanilang generator sets. Bahagi rin ng nasabing inisyatibo na ito na matulungan ang ibang area sa labas ng kanilang sakop na prangkisa. At the end of the day, the private sector and both government, isa lang naman po ang objective, which is to really help our country, help our consumers, help at least within the Meralco franchise area. Kung magkakaroon ng problema yung grid, we have to share in the pain. Meron din pong tatanggalin ang NGCP na load po mula sa amin. Ayon sa Meralco, may ilang local government units na rin ang lumalapit sa kanila para umagapay sa supply ng kuryente, gaya sa Batangas, Central Luzon, tulad sa Pampanga, maging sa Mindanao o sa Misamis Oriental, na kalimitan nakararanas ng brownouts. Napasok naman sa Ipiralo na naglalayo na matiyak na may maaasahan at sapat na supply ng kuryente sa iba pang mga lalawigan at probinsya ng bansa. What Meralco is doing, we're doing the nation-building role in lending our resources and our technical capacity and efficiency to the electric cooperatives. Samantala, walang ibinigay na projection sa Meralco dahil hindi nila masabi ang magiging sitwasyon sa mga susunod na araw at panahon, lalo ngayon tag-init. Pero tiniyak nila na patuloy ang kanilang mga paghahanda pagdating sa demand management sa supply ng kuryente. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.